Ako'y naguguluhan tulad ng hangin. Ako'y nawawala. Pait ng buhay akong dinadamaan. Hey guys, morning mga kapatid. Today is March 26 at ngayon po sa araw na ito, uli tayo po ay dadako sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning. At sa araw po ito, ngayong araw ng Huwebes, ay tayo po ay dadako dito sa talata ng Jeremiah 29 verse 13. At ito po ay pamagatan po nating search for God's with everything you got. At here's why. Ayan, mamaya matutuhayan po natin bakit nga po ba natin kailangan patuloy na hanapin ang ating Panginoon Diyos hanggang sa makakaya natin. No? At bago po natin simulan yan, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para po tunghayan at basahin at tayo po pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Jeremiah 29 verse 13. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagmamahal at kalakasan na katawan na meron kami ngayon, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa patnubay at gabay na ibibigay mo sa amin ngayon, sa aming mapag-aaralan ngayon na iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ito ay aming magiging gabay at maging sandata sa gawa ng kaaway, Panginoon. At may bahagi din sa iba. Maraming salamat, Panginoon. At kami rin po ay humihingi ng gabay at patnubay para kay Carl Biray, Panginoon, mag-e-exam ngayon. Yes, Lord. Sa mag-e-exam ngayon sa civil engineer. Nawa, Panginoon, pagkalooban mo po ang batang ito ng dinidesire ng kanyang puso na makapasa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, praise God. At ngayon po ay sabi nga ay napakahalaga ng bahaging ito. Search for God with everything you got. Here's why. Yan po ating title ngayon. At dito po sa Amplified Version, ang sinasabi po ng talata ay, then, with deep longing, you will seek me and require me as a vital necessity. And you will find me when you search for me with all your heart. At dito po sa ating paksa ay napakahalaga po na ating matutunan nito. At bago po natin tunghayan ang Hebrew root po ng talatang ito mula po dito sa Jeremiah 29:13 ay darash. It doesn't mean po na just looking around pa parang patingin-tingin ka lang o di ba pag naghahanap ka minsan, nahanap mo na ba? Wala po talaga di ba? Parang yung, pag may pinahanap sa iyo nanay mo, parang yung searching casually ka lang, pero pagka yung talagang sabihin natin ang daras na ito, yung talagang dinidetalye mo, parang yung sulok-sulukan talaga hanapin mo. Ito yung to pursue, nagpo-pursue ka with care, to inquire diligently. Yan po yung sinasabi niya ng daras, to seek out with purpose, na talagang, ano ba yung hinahanap mo, di ba? Parang, bakit ba parang, ano ba yung hinahanap mo yan? Talagang, bawat sulok, yun po yung ibig sabihin po ng ating tinatalakay ngayon, parang paghahanap ng isang bagay na sobrang halaga na hindi mo basta-basta bibitawan hanggang mahanap mo ito, Parang susi ng kotse, hindi ka makakaalis. So, kaya susi ng gate, na
unang pintuan mo na hindi ka makalabas, na kailangan mo talagang hanapin, saliksikin, at nang makita natin, ano. At kaya nga po itong Hebrews word na ito shows that God wants more than surface level devotion. Ano ho? Kaya nga po dito sa ating, katulad ng ating patuloy na pagsasaliksik, no, ay napakahalaga po na ito sa atin, because He calls us to pursue the shapes every part of who we are. Kasi the more na nakikita natin, na hinahanap natin, nagbabasa tayo ng Biblia, the more we know kung sino rin tayo. Why? We need to always search for God. No? Again, God is our vital necessity. Kaya nga po itong verse na ito na sabi dito that we must require Him as vital necessity. Ano ho? Ang sabi rin po sa atin sa Isaiah 55 verse 7, ano po yung pinatutungkulan po sa atin diyan patungkol sa repentance at saka kung paano natin siya tanggapin. Ano ho? Ito po 'yon, sabi doon sa Isaiah 55 verse 7. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos ay makamit nila ang kapatawaran. Yan. No? Kaya nga po, kailangan natin manumbalik. We are all welcome. No? Kahit pa anong katatayuan natin sa buhay. Pero we need to repent. No? Iwanan natin yung mga alam nating hindi kalugod sa ating Panginoon. Parang tubig o pagkain. Hindi tayo mabubuhay ng maayos kung wala ang ating Panginoon Diyos. Kailangan po natin siyang hanapin araw-araw. Dahil ang ating Panginoon Diyos po ang pinagmumulan ng buhay, ng pag-asa, at ganoon din po ng katotohanan. Kung gusto nating maintindihan, maunawaan ang ating mundo, ay hanapin po natin siya. Sabi nga po sa atin, di ba, ng Santiago o James chapter 4 verse 8 ay ito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Iyon. Sabi nga ay linisin natin. Lumapit tayo sa Kanya. At yung puso natin, minsan pabago-bago, yung nag-mood swing, minsan mabait, minsan hindi, no? Lapit tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Kaya nga sabi lagi sa atin, laging very popular na nating naririnig, na hanapin natin, kingdom ng ating Panginoon. Seek first, hanapin muna natin. Tunghayan natin siya. Kaya nga kung lalapit tayo sa Panginoon, tandaan po natin, hindi tayo mababago. Minsan kasi iniisip natin, na sandali, kailangan, baguhin ko muna yung sarili ko. Kaya nga po, hindi po tayo mababago sa akalang kaya lang natin. Kailangan po natin siyang makita. Kailangan natin siyang maranasan. Kailangan po natin siyang ma-experience muna sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos. Yan po ang magbabago sa buhay natin. Diba sabi po sa atin ng Matthew 6 verse 33? Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen. Kaya nga po kailangan tayo munang pagharian ng ating Panginoon Diyos. Kung ang Diyos na naghahari sa atin, we are the Lord. Kasi minsan, sa buhay natin, tayo pa rin yung Lord . Bakit? Diba? Nag-pray ka kay Lord. Pag-pray mo kay Lord, sunod doon, naiinip ka na, Lord, ba't ang tagal? Sino ba talaga yung Lord? Siya o ikaw? Minsan sa buhay kasi natin, ang inaalis muna ng Panginoon, ano yun? Yung mistrust. Yung hindi po tayo nagtitiwala sa Kanya. Kasi mas kilala tayo ng Diyos . Kung gaano pa tayo tunay na nagtitiwala sa Panginoon Diyos. At paano tayo nagtitiwala sa Panginoon Diyos. No?
Ano yung example niyan? Yung mga pagtaya sa sugal. Yung naniniwala sa swerte. No? Wala pong swerte. No? Pinagpala. Ang sinasabi nilang sinuswerte sila ay nakadepende sila sa mundo, sa tao, sa mga bagay na ito. Pero kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon Diyos, tandaan mo, wala makapipigil sa pagpapala sa iyo ng Diyos. Kaya nga kung yan ay para sa iyo yan. Dahil inilaan ka ng Panginoon Diyos dyan. At hindi ka ilalagay ng Panginoon Diyos sa isang lugar na wala siyang plano. Maaring hindi plano, hindi pa plano ng Diyos na ibigay sa iyo ang bagay, pero plano niyang ibigay sa iyo ang pagbabago ng isip at puso mo. Dahil gusto ng Panginoon na baguhin muna ang iyong puso. Why? Because He is the only source of true fulfillment. Mga kapatid, marami tayong hinahanap sa mundo. Pera, trabaho, pag-ibig, kasiyahan. Pero lahat po ng yan ay pansamantala lang. Kapag tayo ay laging naghahanap o patuloy nating hinahanap ang ating Panginoon Diyos, mararamdaman po natin ang tunay na kasiyasiya at magkakaroon po tayo ng kumpiyansa sa sarili natin. Sabi nga po sa atin ng Deuteronomy 6 verse 5, ano ho? Ibigin mo si Yahweh ng inyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Yan. Yun po ang ninanais ng Panginoon. Kahit na hindi pa dumarating yung pinagpe-pray mo, mahal mo ba yung Diyos? Sumusunod ka ba sa Diyos? Kahit parang tila hindi umaayon sa iyo ang panahon, mahal mo pa rin ba yung Diyos? Sumusunod ka pa rin ba sa Panginoon Diyos? O patuloy kang nagmamatigas? Sinabi rin po na ating Panginoon Kristo, Matthew 22 verse 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Amen. Parehas na sinasabi ng Panginoon. Parehas na layunin. Ibigin natin ang Diyos. Dahil siya, walang duda, nagmamahal sa atin. Pero tayo minsan, mahal natin siya sa isip lang. Hindi sa gawa. Sa salita lang, hindi sa puso. Maaring minsan, yes. Maaring minsan, no. Kaya nga po, yung relationship, hindi ganun ka tibay. Dahil kung minamahal natin ating Panginoon, it strengthens our relationship with Him. Dahil siya, siguradong sigurado siya. Dahil siya, mahal na mahal niya tayo. Kaya nga po, tulad ng anumang relasyon, kailangan po natin ng pag-aalaga at oras. Hindi naman pwedeng sabihin mo sa, for example lang na sa asawa mo, I love you, pero hindi mo naman pinakikita, pinararamdam sa kanya na mahal mo siya. Ganun din po ang Diyos. Hindi pwedeng mahal mo yung Diyos, pero hindi ka sumusunod sa kanya. Mahal mo yung Diyos, pero hindi mo siya binibigyan ng oras at panahon. Nakabase ka lang sa oras na parang, o diyan ka lang muna, basta mag-antay ka. Basta mag-antay ka, no? Basta bibigyan kita ng oras pagka sa gusto ko lang. Kapag lagi natin siyang hinahanap, mas maunawaan po natin ang kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung ikaw ay tila parang, ano ba talaga Lord ang kalooban mo sa akin? Nagtatanong ka, yan po yung sign. No? At kung talaga nagmamahal tayo sa Panginoon Diyos, mas malalapit tayo sa Kanya. Mas magagawa natin ang anumang bagay na maaari nating hinihiling sa Kanya. Di ba? Sabi sa atin ng ating Panginoon sa Deuteronomy chapter 4 verse 29 to 30. Gayunman, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin. 30. Kapag nangyari ang mga lahat
pag nangyari ang lahat ng ito, kayo'y nasa matinding kahirapan, manunumbalik na kayo kay Yahweh at maglilingkod sa Kanya. Iyon. Kaya pala minsan, no? Dumaranas sa isang tao ang paghihirap, kabiguan. Minsan, pagtawag sa iyo ng Panginoon Diyos yan. Tanong, sa iyo sitwasyon ngayon, aantayin mo pa bang mangyari sa iyo ang mga bagay niyo? Yung sabi nga doon, di ba, matinding kahirapan. Kapatid, gising, bangon. Huwag na nating hayaan pa na dumating tayo sa punto na parang tila ba tayo ay lubog na lubog. Tayo ay lugmok na lugmok. This is the day. This is the day. Seek our God. Find Him. Diba sabi ng Proverbs chapter 8 verse 17, ano po sabi doon? Wait lang. 8:17. Mahal ko silang lahat na sa aking nagmamahal kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Yun. No? Mahal tayo ng Diyos. Yan ang katotohanan. Hindi po natin kayang baguhin yun. Kaya kung hanapin natin siya, doon natin makikita yung pagmamahal na yun. Bakit hindi natin makita? Kasi hindi mo naman hinahanap. And that is the reality. Bakit tila hindi natin makita yung proteksyon, kagalingan, provision ng Diyos sa buhay natin? Dahil hindi natin siya hinahanap. Kailanman hindi siya nagkukulang sa atin. Hindi. Minsan tingnan natin ano ang pagkukulang natin. Kaya nga, kung tunay tayong nagmamahal sa Panginoon, it protects us from being led astray. Kapag hindi tayo naghahanap sa ating Panginoon Diyos, madali po tayong maimpluwensyahan ng masamang gawi, di ba? Mga maling paniniwala. Ako, hindi ako mahal ng Diyos. Nako, hindi ako pinagpala kasi ganito yung aking ginagawa. You focus on what you're doing. Hindi sa ginagawa ng Panginoon Diyos. Minsan kaya tayo ginigising ng Panginoon Diyos sa mga kamalian na yan, hindi para sisihin yung sarili natin, kundi para manumbalik tayo sa Kanya. To read evil. Yun nga po sabi doon, di ba? 1 Peter, sige po, 1 Peter chapter 2, verse 1. Kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Yan. Yan yung isang bagay. Yung paninirang puri, yung pag-create ng chismis sa isang tao, yung akala lang natin minsan, yung gut feel natin, huwag po nating hayaan na tayo ilasunin ng ating gut feel. Yung para bang nakita natin tapos gagawa na natin ng chismis. Huwag po ganon. No, kasi maaring ikasira ng tao, imahe ng tao, o tayo naman na nakakarinig ng ganon, huwag tayo kagad-agad maniniwala. Dahil hindi nila alam, o maaring hindi natin alam, ang buong istorya. Kaya nga laging natin tatandaan, kung isang side lang ating napakinggan, ibig sabihin, 50% truth yan at 50% lie. Hindi mo masasabing yan ay totoo na. Kaya nga hindi mo pwedeng i-quote yung sinabi ni, no? Unless yan ay manumpa, no? Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng batas. No? Kaya nga di ba yung sa korte, pinanunumpa. Nanunumpa ka ba? Kasi pinatutotohanan mo eh. Kaya nga pag ikaw ay sumumpa sa isang bagay na hindi naman totoo, ano mangyayari sa'yo? Di ba? Kulong ka. Ano ho? Dahil yan po ay makakasuhan tayo. No? Kaya nga, wag tayong susumpa sa mga bagay na o sabi nga ay yung magagarantor ka sa isang bagay na hindi mo naman diyan po nasisira ang relationship eh.
yung gagarantor ka, kasi kaibigan ko po siya Unless yung talagang yan ay binibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. No ho. Pero yung gagarantor ka, sabihin mo na ganito, ganyan. Susunod po kasi niyan, ang daming magiging dahilan. Ang daming magiging excuse. And that is the reality na kapag wala tayo sa salita ng Panginoon Diyos, talagang will lead astray. No ho. Talagang magiging sabi nga ay pulutan tayo ng demonyo. Ganun po yan. Ano ho? Kaya nga po, sabi rin sa atin, paalala rin sa atin ng Colossians chapter 3 verse 5, Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakimanang isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Iyan. Ano ho? Alisin na po natin yun, mga worldly. No? Kaya nga po doon sa ating mga kaibigan, talaga minsan, hindi po mawawala yung mga ganyan. Lalo na sa mga reunion, lalo sa panahon na ito, maraming mga reunion. At darating po sa mga punto na mga ganyan. Pero lagi po tayo pinaalalahanan ng Biblia. Masaya, pero tingnan din muna natin. Baka naman tayo ay mahila. Sabi nga, 2 bagay lang yan Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ibig sabihin nito, pwede tayong mahigit ng mundong ito o pwede rin tayong higitin ng Diyos. Ngayon, anong pipiliin mo? You want a life na kasama ang Panginoon Diyos na mayroong kapayapaan o gusto mo yung mundo na masaya pero gulong-gulo ang buhay mo? Masaya sa iyong paningin, pero nawawasak ang pamilya mo. O ang relasyon sa kaibigan. O ano pa mang klaseng relasyon. Marami po sa atin, bilang mga Kristiyano ngayon, na nagkakaroon ng pag-uugali na binabaliwala lamang ang Diyos. Ano po yon? Ano po yung mga sign na yan? Yung only when in trouble devotion. Alam niyo po ba yon? Na yung only when in trouble devotion, ano po yon? Yung tatawag lang tayo sa Kanya o sa ating Panginoon Diyos pag may problema tayo. Pero kapag maayos na ang lahat, nakakalimutan na natin siya. Yan po ang tinatawag na only when in trouble devotion. Anong klaseng devotion meron ka? Yan. OWIT. Ano yun? Only when in trouble devotion. Yan po yung klase ng devotion ng isang Kristiyano. Ganun po ang sabi nga po ay ang dapat po ay unahin po natin siya. No? At kung tayo po ay may mga bagay na gustong pagpasyahan o pagmulat pa lang na umaga, dapat siya pa unahin natin kausapin. Hindi po sa huli siya. Hindi po ba? Minsan lagi na lang siyang nasa huli. Ano po yung pagtutulog na, Lord, bakit naman ganito yung aking nangyari sa buhay ko? Di ba? Napakahalaga po ng inuunahan natin yung araw natin. No, yung sa umaga pa lang, nagpupuri na tayo sa Panginoon. Di ba? Yan, sabi nga sa atin, di ba, ng Psalm 5 verse 3. Ano po yung sabi sa atin doon? Sa kinaumagahan si Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin at pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Yun. Sabi nga, bago pa lang sumikat yung araw. No? Purihin na natin siya. Panalangin na natin siya. Sabi nga rin sa atin ng ating Panginoong Kristo, di ba? Sa Mark chapter 1 verse 35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Yun. No? Napin natin, no? Yung ating quiet time. Kung bakit po mag-isa yon, hindi dahil sa yun po yung may quiet time tayo. Yung kinakausap natin siya at patuloy tayong sumasamba sa Kanya. No? Ano pa? Yung
Sunday only in faith. Yan po yung mga yung mananampalataya ka lang tuwing linggo. Yung pumapasok lang tayo sa simbahan tuwing linggo, pero sa buong linggo, wala nang panahon para sa pagdarasal at pagbabasa ng Biblia o pagsamba. Mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lamang para sa isang araw. Ito po ay para sa buong buhay. Ulitin ko po, ang pananampalataya ay hindi lamang para sa isang araw. Ito ay para sa buong buhay natin. Kaya nga po, ano pa yung isa natin? Minsan, nagiging attitude natin na parang tila ba ang Diyos ay parang back-up plan lang natin. Kaya nga po ito yung sigurong gawin nating another awakening sa buhay natin. Yung God is just a backup plan mindset. No? Yung nasa isip lang natin, yung pinakang parang backup plan lang natin. Inuuna natin ang mga plano natin, mga gawain natin, at kahit mga bisyo natin, bago siya iniisip natin. Pag wala ng choice, doon lang tayo papasok, doon lang tayo hahanap sa ating Panginoon Diyos. Pero mga kapatid, siya po ang dapat na pinakauna sa lahat ng bagay sa atin. Dahil siya po yung naggagabay at nagtuturo kung ano yung mga landas na dapat nating tahakin. Di ba sabi sa atin ng Isaiah chapter 30, verse 21? Saan man kayo pumaling sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing ito ang daan, dito kayo lumakad. Amen. Kaya nga po, yan po ang sinasabi. Ano nga ba ang ating tinuturo sa atin ng Panginoon? Ikaw ba ay talagang dinadala dyan ng Panginoon? No? O baka emotion mo lang yan? O baka akala mo lang yan? No? Tandaan natin, kung yung daan na yan ay galing sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. At siguradong meron tayong, sabi niya, babantayan niya yung puso natin. Ganun po yan. No? Kaya nga sabi sa atin ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Okay, so yun po yun. At minsan, isa pang masakit na attitude ng isang Kristiyano, mananampalataya, o ano pa man, no? Yung attitude na I already know enough about God. Yung, alam ko na yan. Yun yung word na naririnig natin. Nagkakaroon tayo ng kasakiman sa kaalaman. No? Yan po yun. Yung para bang gusto natin tayo lang nakakaalam minsan, no? Yan, minsan nakala natin, alam na natin ang lahat, kaya hindi na kailangan magpatuloy sa paghahanap. Yan po yung minsan nagiging hadlang, no? Dito sa ating tinatalakay ngayon. Pero tandaan po natin, ang kayamanan ng Diyos ay walang katapusan. Kaya nga, the more you share, the more na binibigyan ka ng Diyos. Kaya kung i-share natin yung mga natututunan natin, huwag kang matakot na baka malampasan ka. Maganda nga yun eh. Malampasan ka eh. Kasi ibig sabihin, nag-search siya, nag-dip siya o umanap siya ng mentor, no? Para lalo siyang lumago. Kaya tandaan po natin, napakahalaga po ng mentorship, no? Lalo na ho sa pananampalataya natin. Ano ho? Kasi nga po, pagka tayo ay name-mentor, naitatama tayo nito. Napakahalaga po noon. Pero kung hindi ka na nagpapa-mentor, medyo delikado na po yan. No? Kaya nga po, yung mentorship, no? Yan yung patuloy nating paghahanap, patuloy nating pagsasaliksik, patuloy nating pakikisalamuha sa mga taong, sabi nga, pero syempre, you need to discern, at sabi nga, kung ikaw ay equipped, no, to discern, malalaman mo talaga kung ano yung emosyon o
daluyan ng mga nakakasama mo o maaari mo makasama. So, kaya nga mga kapatid, napakahalaga po nito. Kaya nga po yung attitude natin na ito ay kailangan natin baguhin. Ano ho? Kaya nga po, sabi nga, ano nga ba yung mangyayari sa atin kung hindi natin siya, if we do not seek God wholeheartedly. Ano ho? Ayon po sa mga pag-aaral, ano, ayon po sa mga theologians, ang salita ng Diyos ay may mga posibleng mangyari kung patuloy nating babaliwalain o hindi natin hinahanap ang ating Panginoon Diyos ng buong puso. No, ano po 'yon? We lose our sense of purpose and direction. Ulitin ko, ano yung isang dahilan? Isa lang po ito sa mga dahilan, ha? We lose our sense of purpose and direction. Mawawalan po tayo ng tamang landas. At madaling, sabi nga ay mapili ang mga bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. That is the wrong path. Sabi nga po, di ba, sa Proverbs chapter 14, verse 12, ay ito. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan naman ang dulo nito. Yun. Di po ba? Akala natin tama. Akala natin pagpapala. Ay bakit ganon? Tandaan po natin, hindi lahat sa paningin natin ay tama. Kung tayo ay hindi aayon sa salita ng Panginoon Diyos, akala natin tama pa yung landas na ating tinatahak. Kaya nga po napaka-importante ng Bible study. No? Mamaya po, meron uli kami sa Genesis chapter 42 naman po kami. Ano ho? At kami po ay, kung gusto niyo po sumama, ay welcome po kayo. Ano ho? At mag-PM lamang po, ano ho? Para tayo po ay doon sa mga gustong umattend, ano ho, ng Bible study. Ano ho? At ano pa po yun? Yun. Sinasabi rin po sa atin, kapag tayo, we lose sense of our purpose and direction, na sinasabi rin po sa atin ng Isaiah 53 verse 6. Ano ho? Ano po yun? Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparosahang tayo ang dapat tumanggap. Amen. Pakapalad po natin. Ano ho? Bakit? Inako niya. Inako ng Diyos yung kaparusahan na dapat sa atin. Kaya nga kung hindi tayo magbabasa ng Biblia, hindi natin ito maiintindihan. We always condemn ourselves. We always find qualification. No? Ay, hindi ako qualified dyan. Di ba? Pero hindi naman tayo nag-qualify sa sarili natin. Kaya nga nalulus natin yung sense of purpose and direction natin kasi nga hindi tayo nagbabasa ng Biblia. At kahit anong paliwanag ng pastor natin, hindi natin maiintindihan. Kasi una, hindi ka umaatin. Kaya minsan, nakukuriri na yung pastor natin. Papray po ako nito, papray po ako niyan. Bakit? Kasi, tigas din naman ang ulo mo minsan eh. Di po ba? Hindi ka umaatin ng Bible study, tapos, puro prayer request ka. Sandamakmak na prayer request ka. Ay, ang gustong baguhin ng Diyos, ikaw, hindi yung sitwasyon mo. Dahil hindi mababago ang sitwasyon mo, kung hindi ka nagbabago. Parang isang sasakyan po yan na walang driver. Hindi alam kung saan patutungo at madaling mapahama. Ganun lamang po yan. That is the best analogy that I can give for today. Ano pa? Pagka hindi po tayo nag-search o hindi tayo maatin ng mga Bible study, ano pong mangyayari sa atin? We become vulnerable to sin and temptation. Yan po mangyayari sa atin. Kapag wala tayong koneksyon sa Diyos, mas madali tayong maaakit
ng mga bisyo, sama ng loob, at masasamang gawi na siyang magdudulot ng sakit sa ating puso. Sa ating pamilya, ganun din sa ating buhay. Di ba? Sabi ng Hosea 4:6, di ba? Yung lack of knowledge, tayo mapapahamak. Ayan, sabi sa atin, Hosea chapter 4, verse 6. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko na rin ang inyong mga anak. Iyon. Grabe yun, ano? That is lack of knowledge. Kaya nga, mapapahamak. Perish. Ano pa yon? Patungkol sa mga pride, no? Kung bakit nahuhulog ang isang tao, no? Sige, tunghayan natin yon. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y matisod. Iyon. Minsan, nakala natin tayo nakatayo pa, baka ikaw ay laglag na. Ano pa yon? Kapag po tayo ay hindi mahanap o hindi natin sinasaliksik ang salita ng Panginoong Diyos. Hindi ka umaten again, sabihin na natin rekta, hindi ka umaten ng Bible study, hindi ka umaten sa mga gawain. We experience emptiness despite worldly blessing. Yung bang kahit na may pagpapala ka na, hindi mo pa nakikita. Ang nakikita mo pa rin ay kulang sa'yo. Maaari tayo may pera, trabaho, at mga biyaya mula sa mundong ito. Pero parang laging may kulang. Dahil walang anumang bagay sa mundo ang makakapalit ng pag-ibig at presensya ng Diyos. Lagi po nating tatandaan. The presence of God is all. Siya yung lahat. Kaya nga sabi sa atin, di ba? ng ating magaling na Haring Solomon. Di ba? Doon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 11. Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod ng aking puhunan. Nakita ko ang lahat ay pawang walang kabuluhan tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Iyo, sabi doon, vanity, nothing. Parang hinahabol mo lang pala yung hangin. No? Walang katapusan, no? Parang wala ka talagang hinahabol. Kaya nga paalala ng ating Panginoong Kristo, di ba? Sa Matthew 16 verse 26. Pwedeng mapasayo lahat ng mundong ito, di ba? Sabi doon, sige, basahin po natin 'yan. Matthew 16 verse 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Amen. Wala. Yan po yan. Maaring mapunta sa atin, pero wala. Yung iyong kaluluwa, makaakala mo nandun ka sa heaven. Yung pala nandun ka sa Hayden. No? O sa Hades. Sa Hades. No? Nakakalungkot po yun. At kung hindi rin natin po patuloy na hanapin ng Panginoon Diyos, we miss out on His best plans for us. Dahil may plano po ang Diyos na mas maganda. Mas maganda pa sa plano natin. Pero kapag hindi natin siya hinahanap, hindi natin malalaman, at hindi natin maibibigay ang pagkakataong ipamalas po natin o ipamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Ano yun? Ang ganda pa man din ang plano ng Diyos, di ba? Pag binasa natin yung Jeremiah 29 verse 11, ano sabi doon?
Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Plans, hope, and future. Yan po yun. Yan ang plano ng Diyos. Meron siyang plans, hope, and future. Laging yan po. May plano ng Diyos, may pag-asa, at meron tayong mangyayari sa ating kinaharap. Dahil kaya niya pong gawin ang lahat ng bagay na exceedingly and abundantly. Di ba? Sabi niya doon sa Ephesians chapter 3 verse 20. Peso. Ephesians 3 verse 20. Lang po. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Yan. O, makapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. At lagi natin niyang iisipin. Kung may mga bagay na hindi pumapabor o parang tila ba parang hindi maganda sa ating feeling o sa ating pananaw, sa ating paningin, sa ating pakiramdam, lapit tayo sa Kanya. Kaya kung patuloy nating hindi po siya hanapin, yung pananampalataya natin ito, magiging mahina. Kaya nga, our faith grows weak and can fade away. Parang isang halaman na hindi binibigyan ng tubig araw-araw. Yes, kaya tayo ligtas ng Panginoon Diyos. Pero yung ating pananampalataya, kung hindi tayo kakapit sa salita ng Panginoon Diyos, baka wala na yung pananampalatayang yan. Baka unti-unti nang namamatay ang pananampalatayang yan. Kapag hindi natin pinapalakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paghahanap natin sa Kanya, sa pag-attend natin ng Bible study, yan, laging paulit-ulit po yan dito sa daily devotion natin. At sa patuloy nating paghahanap sa Kanya, maaari itong mawala at baka tayo ay mamatay sa spiritual na kahulugan. Alam niyo, napakaraming dahilan na pwede nating gawin. Pero may paraan. Kung hindi mo kaya sa gabi, ay di mag-Bible study ka sa umaga. Tama ba? Kung hindi available yung mga kasama mo, ay maaring available yung iba. Kaya nga wag po nating hayaan na wala tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Dahil hihina po ang pananampalataya natin. Napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil akala mo, makikita mo po yan isang sign yan sa isang Kristiyano. Pag itinalaga mo yan, talagang hindi siya handa. Makikita mo? Yung kahandaan. Kaya nga minsan, pagka nalalaman po yan ng pastor ninyo, o kahit ng isang tao, kahit kayo ngayon, makikita nyo paano po nalalaman na ang isang tao ay sabihin natin ay ang pananampalataya ay very shaken, o talagang siya ibabad o hindi sa salita ng Panginoon Diyos. Yung pag spontaneously sinabi mo, ikaw mag-pray, pastor, wag na lang po muna ako, hindi po ako handa yan po yan. Pero pagkagahanda yan, equip yan, masasabi mo, talagang, yan, lalo na kumpara sa Panginoon, tatayo yan. Parang si Haring David, di ba? Hindi naman siya nandun para makipag-away kay Goliath, pero nandun lang siya para magdala ng tinapay. Pero, ang tinapay ay tinapay ng buhay. Ang dala-dala niya ay salita ng Panginoon Diyos. Kaya naging ready siya Bakit? Kasi meron siyang salita ng Panginoon Diyos. Meron siyang pinangahawakan. Katulad din po yan sa pananampalataya natin. Na pag nakikita natin, the people will, sabi nga, frighten doon sa Goliath kasi nga hindi handa.
Kaya nga, paalala rin sa atin, ng Hebrews chapter 2, verse 1 ay ito. Kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Iyan. Panghawakan po natin. Huwag po natin hayaang madrift away o maneglect ang mga ating natututunan. Magagamit po natin yan. Dahil ang pananampalataya ay mahalaga po sa atin. At ito ay, sabi nga ay, kailangan maging malakas. At kung hindi tayo magbababad, hindi tayo maghahanap sa salita ng Panginoon Diyos, magiging mahina ang pananampalataya natin. Maaring sisihin pa natin yung ibang tao. Pero hindi po. Ang pagbabago at pananampalataya natin ay nakaayon sa atin, hindi po sa ibang tao. Matthew 13 verse 20 to 21. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay taong dumidinig sa mensahe. Kaya kaagad at masaya itong tinanggap. Ngunit hindi tumimos ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng kapighatian at pagsubok. Dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Amen. No? Kaya nga po mga kapatid, hindi lahat ng nakikinig ay tinatanggap ang mensahe. Hindi lahat ng nakikinig ay pinagyayaman ang mensahe. Pero ang sino man na pinagyayaman ito, inilalagay sa pinakamatabang puso niya, makikita po niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Paano ba natin mababago ang ating buhay? Una, simulan po nating hanapin siya ng buong puso. Hindi bilang isang opsyon, kundi bilang isang pangangailangan. Ikalawa, itapon po natin ang mga bagay na humahadlang o naghahadlang sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ano pa? Ikatlo, gawin po nating bahagi ng araw-araw na gawain ang pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, pag-attend ng Bible study, kung kinakailangan, at pakikipag-usap natin sa ating Panginoon Diyos. At ikaapat at ikahuli, ibahagi po natin sa iba ang kahalagahan ng paghahanap sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat sa mga nag-share ng God's Morning na ito. Especially dyan po kay Naigori, no, na nag-share. Ay, hindi pala. Nag-share ba si Naigori? Nag-share, no? Si Naigori, si Naiwini, si ano pa? Nay Marta. Nag-share, no? Siyempre sa aking asawa, lahat po ng nandito na nag-share ng, hindi ko man po kayo mabanggit isa-isa, ng God's Morning na ito. Purihin ng Diyos sa buhay ninyo. At nawa ay hindi po ito para dumami ang ating sabi nga ay followers, no? Hindi po tayo sa ganun. Kundi dumami po yung followers ng ating Panginoon Diyos. Makita po yung pag-asa na katulad po ng ating nakikita, na katulad po ng ating kinakain ngayong umagang ito, na makilala rin po ng ibang tao sa buhay natin, na sa pamamagitan natin, ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa aking pagtatapos, ngayon mismo, tingnan po natin ang ating sarili. At makikita natin ito at salaminin natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Ilang araw na ba o ilang linggo na hindi tayo nagkakaroon ng oras para kausapin siya ng buong puso? Ilang beses na ba tayong nagpapasya na unahin ang trabaho, ang cellphone, ang mga gala kaysa sa Kanya? Ilang beses na ba tayong nagsasabi na mamaya na lang o baka bukas na lang kapag narinig na natin ang tawag ng Kanyang puso sa atin? Alam natin mga kapatid, lahat ng mga dahilan ay binibigay natin sa sarili natin. Busy ako, pagod ako, marami akong gagawin. Pero totoo lang naman mga kapatid, minsan tinataboy na lang natin siya dahil mas madali na ang buhay kung hindi natin siya ubusin o paglalaanan ng pansin. Pero sa huli,
Ano ba talaga ang nararamdaman natin? Oo, baka may pera tayo, may trabaho tayo, may pamilya, pero bakit parang may kulang pa rin? At alam natin ang posibleng mangyari kung patuloy nating iiwan siya. Mawawalan tayo ng direksyon, madadala tayo ng kasamaan, at laging hindi kontento. At mawawalan tayo ng pagkakataong maramdaman ang pinakamagandang plano ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, the Hebrew word darash, ito po yung paghahanap ng may puso at lakas. Iyan ang kailangan natin. Hindi basta-basta pagdarasal ng Lord bless me. Tapos na. Hindi basta-basta pagbabasa ng isang talata tapos ibababa na ang Biblia. No? Yung para bang, nakapag-share na ako, nagawa ko na yung obligasyon ko. No? Kundi yung paghanap po na parang hinahanap mo ang isang mahal mong tao, na matagal mo nang hindi nakikita. Nagagawin mo ang lahat para makita siya, makausap siya, at makasama siya. Sino po yon? Siya ang Diyos na handang tanggapin ka kahit na ilang beses ka nang tumalikod sa Kanya. Siya ang Diyos na naghihintay lang sa iyo, hindi para pagalitan ka, kundi para yakapin ka. Bigyan ka ng kapayapaan na hindi maibibigay ng mundong ito at ituturo sa iyo ang tamang landas. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ngayong umaga, ngayon ang sandali, buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya, Lord, patawad po. Minsan, binabaliwala kita. Sige, sabihin po natin yun. Minsan, Lord, pinagbibigyan kita. Pinababayaan kita, Lord. Minsan, Lord, pero ngayon, Lord, nais ko pong ibigay sa iyo ng buong puso ko. At hinahangad po kita araw-araw. Hanapin kita, no? Ng buong puso at lakas. Sabihin natin yan sa Panginoon. Upang mapuno ang ating puso at mabigyan tayo ng ano paman na pangailangan sa mundo ito. Kapag hinanap natin ating Panginoon Diyos ng buong puso, hindi lang kapag kailangan natin, tiyak makikita mo siya. At ang buhay na ito, ang buhay natin ngayon, ay babangon. At ibabangon niya ito na parang hindi mo na nararanasan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na attend ng God's Morning, kahit na sabi nga iba-iba man tayo ng kinabibilangang church o denomination. Patuloy po nating dalangin, sabi nga welcome po ang lahat dito, dahil ang atin pong layunin ay pag-aralan ang salita ng Panginoon Diyos at patuloy tayong matuto. Ano pa man ang iyong reliyon, o ano pa man ang pangalan ng church ninyo. At kami po ay narito upang ibahagi kung ano po ang ipinagagawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa lahat po ng ito, sa Diyos po ang papuri. At ngayon naman tayo po ay dadako sa Venice Reflection. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay napaka-importante po nito. Gawa ng akala po natin minsan ang paghanap sa Diyos ay tuwing may kailangan lang tayo. Tuwing meron tayong susolusyonan ang mga problema ang kinakaharap natin o kaya ay meron tayong hinihiling sa ating Panginoon. Ngunit dito po sa ating napag-aralan ngayong umagang ito, naintindihan po natin o nalaman natin na ang tungkol sa pagkakaroon ng relasyon, ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon, ang mas mahalaga, hindi yun sa mga biyaya lang na makukuha natin. Kaya tayo nagdadasal. Minsan po kasi dadasal lang tayo dahil
alam natin na may Diyos na naandyan, pero wala tayong relasyon sa ating Panginoon. Parang ang pagdadasal lang natin ay, Lord, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako nito. Hingi ka lang ng hingi, pero hindi mo naririnig kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang nagsasalita. Ikaw lamang ang ikaw lamang ang nagbibigay ng iyong opinion, pero yung sinasabi ng Panginoon na hindi ko muna ibibigay sa iyo sapagkat meron ka pang dapat matutunan. Yung mga bagay na yun hindi po natin naririnig. One-way relationship. No? Yes, kaya ang nangyayari kapag hindi na natutupad yung mga gusto nating gawin, nagagalit tayo, naiinis tayo, or na sinisisi natin ang Lord dahil hindi ibinigay sa atin yung gusto natin. Pero hindi ka naman nakinig sa Kanya. Paano ba natin siya maririnig? Paano ba natin malalaman kung ano yung sagot niya? Kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin? Yun po ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kasi doon po sa pagbabasa ng Biblia, doon po natin lubusang maunawaan ang ating sarili. Doon lubusan nating maunawaan ang sitwasyon na ating kinakaharap, bakit tayo dumadana sa ganitong sitwasyon at anong solusyon ang kailangan nating gawin. Hindi yung sarili lang nating kagustuhan, sarili nating solusyon ang kailangan nating gawin. Kailangan po kasama natin ang ating Panginoon. Ibigay po natin sa ating Panginoon ang mga alalahanin natin sapagkat kapag aralan man naman po natin na kailanman ay hindi niya tayo iiwan at pababayaan. At bibigay din po niya ang tamang direksyon paano masusolusyonan ang ating kinakaharap. Amen. Sa pang-araw-araw po nating buhay, minsan nahihirapan tayong ibigay ng buong puso sa ating Panginoon ang ating mga alalahanin. Dahil sa mga gawain sa bahay, gawain sa trabaho, mga alalahanin natin, minsan ang pagbabasa ng Biblia, nagiging lang natin, kailan lang natin magustuhan. Hindi po dapat ganun. Dapat po meron tayong oras para sa ating Panginoon. Kahit sa isang oras o kaya kung wala ka talagang time, pilitin mo kahit 3 times a week man lang, sumama ka sa mga Bible study. Sapagkat doon mo maiintindihang mabuti. Minsan po kasi nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan talaga ang sinasabi ng Biblia, ang binabasa natin. Sapagkat maaring merong tao na maaring makapag-explain sa iyo ng mas maayos. Doon po sa pamamagitan ng Bible study, nakakapagtanong ka yung mga tanong sa isipan mo na hindi mo mabigyan ng sagot kahit magbasa ka ng Biblia na nalilito ka, hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng Bible study na lilinawan po ang ating kaisipan. Doon po na tayo mas lalago at doon natin mas makikilala ang ating sarili. Ngayon naman po, binibigyan naman natin o sinisikap natin kahit sikapin natin gawing itong pagbabasa ng Biblia, naiaayon po natin ang ating mga desisyon, ang ating mga kinakaharap sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At itong mga ginagawa po natin ito, napaka-importante po nito. Sapagkat ito po ang magiging sandata natin sa gawa ng kaaway. Pero, bagamat hindi pa po tayo perpekto, minsan ay bumabalik pa rin tayo sa dating ugali. Patuloy pa rin po nating sikapin, unahin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. Alam po natin na kapag ito ang ginawa natin, maunawaan natin ang iba pang aspeto ng buhay natin at maunawaan natin mas lalo nating maiintindihan ang ating mga pinagdadaanan. Kaya po lagi naman po sinasabi at paulit-ulit na rin po sinasabi, napaka-importante po ng mga ginagawa natin sapagkat dito po tayo mabibigyan ng tamang direksyon patungo sa ating Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat po. And God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. At ngayon naman, napakadaming comment dito, Yan. At ngayon po, tayo dadako na sa ating comment section. At dito po ay sa ating unahan na ating comment section ay nandito po, batiin natin ang
mula po sa Villa Escudero. Yan, kasama po natin ngayon ang Patual family at pagbati natin sa buong pamilya ni Nay Winnie. Yan, isa mapagpalang umaga po dyan sa Villa Escudero. At sinundan po yan mula po sa ng kapatid natin dyan sa Bulacan. Pagbati natin yan sa pangunguna ni Kuya Chris Artillaga. At syempre pagbati rin natin kay Nay Marta. Yan. At kay Nay Lina, kay Yasel, kay Ivy, no? At sa lahat dyan, sa Bulacan Chaong, no? Si Nay Gloria Benaluz, yan. Isa mapagpalang umaga po dyan sa Bulacan Chaong, dyan sa church natin dyan. Yan, okay? At yan, sinundan po tayo ng ating kapatid din dito sa Barangay San Ignacio. Yan, pagbati natin sa Pamilya Preo. Yan, kay Brother Ralph, no? Yan, kay Brother Rap, no? Yan, kay Rafael Preo at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya, ang Kan, no? Yan, ang Ilagan family, binabati rin natin, ano? At ang Calabia family. Yan, yan po sa Barangay San Ignacio. Yan. At isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. At yan, pagbati rin natin. Yan. Sa Nonoso family na wala kahapon. Yan, si Ate Nela. No, pero lagi naman po nandiyan yan. Yan, sharer din po natin yan. Nag-share din po yan ng ating God's Morning. Purihin ng Diyos sa buhay mo, Sister Nela. At syempre yan, si Nay Winnie, si Nay Gloria. Yan, mga ano natin. At punta naman po tayo ngayon sa Israel. Kasama natin si Sister Maria Pe. Syempre, pagbati natin sa iyong pamilya, sa iyong asawa, kay Brother Ian, at sa inyong mga anak, no, na nag-birthday nung nakaraan lamang, no. Yan, happy birthday at sa iyong buong pamilya, no. Ingat ka diyan sa Israel, no. At patuloy pa rin ang giyera, no. At patuloy ingatan ang bawat isa na nasa Middle East, no, mga kababayan natin. Hindi lang 'yan, bakit ang mga tao, mga inosenteng tao. At nawa ay sabi nga sa kapahayagan ng Panginoon Diyos ay maligtas, no, ang lahat, no, o matigil na ang gerang ito kung kalooban ng Panginoon Diyos. Yan. At yan, pagbati rin natin sa ating mga kapatid, yan, kasama rin natin si Pastora Pe, yan. Yan, prayer natin sa kanyang kalusugan din, ano. Yan, kay Pastora Fe Andal Artillaga, yan. At pagbati natin sa buong Andal Artillaga family, yan, kay Sister Malu, Michelle, kay Mark, kay Abby, yan, na ating mga kapatid, yan. Isang mapagpalang umaga po, yan. Yan. Eto, yan, pagbati rin natin sa ating kapatid mula naman sa Dolores, Quezon, kasama natin, yan, kapatid natin. Yan, kasama rin natin yan kahapon, no? Yan, at saka gabi. Yan, ang pamilyang Bombani. Yan, pinabati natin yan sa ating dyan sa Dolores, Quezon, si Brother Rolly, at syempre si Sister Angel, ganun din kay Roan, at kay sa aking inaanak kay Rael. Yan, isang mapagpalang umaga dyan sa inyo, sa iyong family. Yan, at yan, pagbati rin natin, no, kay Sabiray family, at syempre with prayer din kay Carl na mag-exam ngayon, no, para sa Civil Engineering Board exam. Yan, at we pray for favor, no, sa yan. Kasama natin ngayon ang Biray family, yan, sa pamumuno ni Brother Mike. Siyempre pagbati rin natin kay Sister Grace, no, at yan, una natin batiin si Carl, batiin na rin natin si Tim, si Ellie, siyempre, at ang dalawang baby kay Dion, at sa aking inaanak na si Butchay. Sa mapagpalang umaga. Oo. Sige, at yan, yan, kasama rin natin ang Teleoric Church, no? Diyan sa pangunguna ni Pastora, Pastora Alma Tatel, no? Diyan sa Teleoric, pero dito ang pangalan ay Barbie Kaizel, yan, no? Yan, si Pastora Alma Tatel, no? Na aka Barbie Kaizel, yan. Sa mapagpalang umaga po sa inyo dyan, sa inyo ni Pastor Eds Rona, yan, dyan sa Teleoric Church, yan, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga
kapatiran dyan, no, sa lugar na yan. At pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Yan. At, yan. From United States naman, kasama po natin ang Dow family. Yan, sa pangunguna ni Sister Abby Gail Dow. Yan, isang mapagpalang umaga, no, from here sa Pilipinas. Ayan. Ito ay patungo dyan sa USA, no, sa Washington. Yan. At yan, kasama rin natin from Candelaria, Quezon. Yan, si Daisy Mandigma. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo, sa inyong pamilya, kay Bernard, no, tsaka sa inyong mga anak, no. Diyan sa Candelaria, Quezon. Yan, okay? At yan, ito kasama rin natin ito kagabi. Yan, si Nairemi Alinea from Dolores, Quezon. Yan, kasama po natin. Yan, si Nairemi. Yan, at isang mapagpalang umaga po. Ano, at from yan, ito naman kasama rin natin from Cotabato, no, pero residents ng Makati City. Yan, kasama natin niya si Sister Babe Rianzares, no, at syempre si Afe, no, Vasquez, no. Isang ingatan kay ni Lord, no. At sabi nga din niya dito sa comment, buksan natin ating puso at masusumpungan natin ang Panginoon. Nasa tabi lang natin ang Panginoon at naghihintay lang siya sa atin. Malaking bagay ang pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, no. Naku, nawala ako. Yan, okay. Sandali, ano ba yun? Malaking bagay ang pag-aaral ng salita ng Diyos dahil every time na nagbabasa tayo ng Bible at nag-aaral sa kanyang salita, ay ramdam natin ang kapanatagan kahit anong pagsubok ang nangyayari sa ating buhay at nagkakaloob sa atin ng Bible, ang mga kwento na nagre-reflect sa ating buhay. Kaya kung magbabasa siguro ito, lamang tayo maunawa natin ang lahat at titibay ang ating pananampalataya. Amen. No? At yan, salamat sa iyong comment, Sister Babes, at pagpapala din dyan kila Kuya Ramil, no, sa Makati, kay Kate, kay Isaiah, Ezekiel, at kay Isaac. No? Yan, sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at pagbati rin natin kay Nanay Josie, no, dyan sa Barangay Santo Niño, no? At pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos, no? At sa patuloy niyong pagsama dito sa amin, ano, sa God's Morning. At yan, tungo naman tayo sa Rodriguez family, no? Ayan, yan, kasama natin si Brother Greg at pagbati natin sa buong pamilya niya. Yan, purihin ang Diyos, no? At yan, sino pa? Yan. At syempre ang aking magandang anak, no, kasama natin. Yan, si Casey Mercado, no? Yan. At yan, kasama rin po natin ang aking magandang anak. Syempre pagbati ko na rin dyan sa Santa Rosa, Laguna, sa aking nanay Corazon Mercado, at ganoon din sa aking kapatid na si Caroline, at sa aking mga pamangkin kay Princess Shai, Jello, CJ, and baby Sian. No? Siyempre sa aking anak na si Kyle dyan sa Batangas City, pagbati natin. At medyo Annalisa Echon, no? Ma'am, isang mapagpalang umaga po. Medyo hindi lang po sa akin pamilyar, pero welcome po kayo at purihin po ang Panginoon Diyos. At dito po sa ating daily devotion. At ngayon tayo po ay magtatapos na nawa ay nabanggit ko po lahat ng nandito sa comment section. At kung hindi man po ay pasensya na po at nakabase lang ako dito sa nakikita dito sa screen ng mga comment, ano ho, at purihin po ating Panginoon Diyos, no ho. At ngayon tayo po ay sa ating pagtatapos, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. O mapagpalang Diyos na makapangyarihan, aming Ama na nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa oras at araw na ito na iyo pong sinumpungan ang bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na Lord, ang patuloy na kapatawaran sa mga mali naming gawi
mali naming attitude patungkol sa iyo. Tunay, Panginoon, na kami ay iminulat mo sa aral na ito upang patuloy kang hanapin at hanapin ang buong puso. Tunay na ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng lakas at kapayapaan sa aming buhay. Sa iyo lamang po namin masusumpungan ang kaligayahan na aming inaasam habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya nga, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil ang iyong salita ay ibinukas mo sa araw at oras na ito upang kami ay pagpalain at upang kami ay patuloy na magtiwala sa iyong kapangyarihan at sa iyong kabanalan. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayon at patuloy na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. At kami po ay nagpapasalamat sa iyong kagalingan na ipagkakalob sa may mga karamdaman at iyong pabor, Panginoon, sa mga bawat isa na nakikinig ngayon, O Lord. Especially, Lord, kay Carl na mag-i-exam, O Lord, sa kanyang examination. Kami po ay naniniwala sa iyong pabor at sa iyong provision, O Lord, sa lahat ng ito. At patuloy, Panginoon, na mangibabaw ang iyong layunin. At ikaw po, Panginoon, ang maranasan, O Lord, ng bawat isa na narito ngayon, O Lord. Ang iyong pabor, ang iyong biyaya, at sa bawat isa, O Lord, patuloy na idinadalangin namin ang patuloy, Panginoon, na kauhawan, O Lord, sa iyong salita. At pananabik, O Lord, na patuloy kang saliksikin at patuloy kang masumpungan. Muli, O Lord, salamat sa lahat ng ito. At we acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang nagturo sa amin at ikaw lamang po ang Panginoon ang dapat nasambahin at papurihan. At salamat, Panginoon, dahil sa lahat ng ito, kami po ay malayang nakalalapit sa iyo at na ipagpe-pray po namin ito, O Lord, ang lahat ng nasa aming salita, O Lord, ng nasa puso namin, ng nasa isip namin, ay dahil sa pangalan na iyon, na Jesus. Sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw po ang aming sinasamba, pinupuri at pinasalamatan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this our pray in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, let us shout, the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Amen. Again, God's morning, everyone.